Diskaya family may hawak ng 32 billion flood control projects ayon sa Abante News. Noong una, simpleng kontraktor lamang sina Curly at Sara Diskaya. Matagal na silang nasa industriya ng construction. Mahigit 20 taon na raw nilang trabaho ang paggawa ng mga proyekto para sa mga LGU bago pa sila nakapasok sa malalaking kontrata ng gobyerno. Pero ang tunay na twist sa kanilang buhay ay nang magsunod-sunod ang mga proyekto mula sa DPWH. Sa loob lamang ng 3 taon, nakakuha ang mga kumpanya na konektado sa kanila ng daan-daang flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Para bang kahit saan may ilog usapa, nandoon ang pangalan ng kumpanya nila, gumagawa ng dike, flood wall at iba pang proyekto. Habang lumalago ang negosyo, nagsimulang umingay ang kanilang yaman. Isang araw, naging viral ang isang vlog na ipinakita ang garahe nila na puno ng halos 40 luxury cars. Makikita roon ang Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Maybach, Escalade, Range Rover at kung ano-ano pang mamahaling sasakyan. Ang tinatayang halaga, umabot ng halos 400 million pesos. Nagtaka tuloy ang marami. Paano sila yumaman ng ganyan? Paano nila nabili ang ganoon karaming sasakyan? Sa isang Senate hearing, sinabi ni Sara na ang mga kotse ay hindi lang para ipangyabang. Aniya, kailangan daw nilang ipakita sa mga kliyente na may kakayahan sila para bang simbolo ng kapasidad bilang kontraktor. Dagdag pa niya, ang ilan ay ginamit lang ng mga anak nila at ang iba na may pag-aari ng kumpanya bilang service cars. Pero kahit anong paliwanag, hindi pa rin mapigilan ang bulong-bulungan. Sa likod ba ng kanilang barangyang pamumuhay at koleksyon ng sasakyan, may mga proyektong ghost na nagpalubo sa kanilang yaman? O sadyang magaling lang talaga silang pumasok sa tamang negosyo sa tamang panahon? At hanggang ngayon, ang kwento ni na Curly at Sara Diskaya ay parang isang teleserye na sinusubaybayan ng taong bayan. Puno ng intriga, karangyaan at tanong kung saan nga ba talaga nanggaling ang kanilang kayamanan.